Good day mga boss, samahan niyo ako. Magsusumpit tayo ng ating inahin na landrace. Sumpitan natin ang GP landrace. Nag-order tayo ng similya kay Sir Gidi sa Sariaya. Ito ang susumpit natin ng GP landrace sa ating landrace. Tapos yan, mag-ano din tayo. Magpuputol tayo ng ngipin ng ating biik. Ito, mga biik natin. Yan. 1912, 1912. Naputulan natin ang ngipin. Tapos ay putulan natin ng buntot. Tapos turukan natin ng iron. Tapos ay turukan din natin ng antibiotic. So yun ang bali gagawin natin. Sumpit muna tayo ng ating inahin. Ito yung ating landrace na susumpitin. Mga buntis na yung mga yan, ito na lang ang bubuntisin natin. Ito, tignan nyo, napakalaki na yung tiyan, no? 2 months pa lang yan. Napakalaki na yung tiyan. Ito kasunod natin ang anak. Tapos ito kasunod. Tapos ay kasunod yun nandun sa dulo. Bale, 3 inahin ang papanakin natin sa mga susunod na buwan. Kasunod itong inahin natin na 24 heads na biik ang anak. Tingnan natin yung 3 kung ilan ang mga anak nun. So ito, bigyan ko yung idea sa pagsusumpit ng inahin. Tuloy pa rin po ang pagkain. Kung anong oras kayo nagpapakain, tuloy lang ang pagkain. Basta kung sa araw ng AI nila ay susumpit na kayo, siguraduhin yung mga kahit 2 kilos lang ang kain niya sa isang araw. Kung 2 beses kayo nagpapakain, 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa hapon. So ganon, tuloy lang pagkain kahit mag-AAI kayo. Wala pong connection yung pagkain sa pagsusumpit natin sa kanila. So pagka hindi mo pinakain yan, may stress lang yan. So iniiwasan natin ma-stress sa unang buwan simula ng sumpitan natin. Tapos ganoon, sa unang araw ng sumpit pa lang, pinaramdam na agad natin yung stress sa kanila. So ituloy nyo lang yung pagkain para hindi na-i-stress yung ating inahin na susumpitin or dumalaga kahihingi ng pagkain pagka sinumpit na natin. So tingnan nyo dito, ganun ang ginagawa natin. Pero yung biik natin, mga 20 plus ang inaanak. Ganun lang ginagawa natin dito. Nagpapakain pa rin tayo kahit magsusumpit tayo or mag-AI. Tuloy lang ang pakain. Basta 2 kilos lang per day. Tara, sumpitan na natin. Ito yung mga una pa natin palahin nung nagsisimula pa lang tayo. Nag-iisa na ito. Ito ay yung mga silent hitter itong mga to. Yung mga una natin palahi kasi hindi sila na-expose sa barako kahit kailan. Kaya sila ay mga silent hitter. Pag sinusumpit natin sila, malilikot sila. May time na malilikot sila, ganun. Ito ay mag-i-standing hit lang pagka may barako. Doon lang. Lagyan natin lubricant. Okay, sumpit na natin. Suot lang natin, pataas. Diretso lang. Sagad lang natin hanggat sa hindi na natin maitulak. Ikutin lang, pasalubong sa takbo ng orasan. Ayan, pasok lang natin. Lakas naman siya humigop. Gusto mo yung hinihimas-himas, minamassage ka ha. So ayun, tapos na. Para naman tayo kinabukasan para sure. Maya-maya, tanggalin na rin natin tong catheter para di na mapasundot. Ayun mga boss, puputol lang tayo ng ngipin, tsaka buntot, tsaka magtuturok tayo ng iron, tuturok tayo ng antibiotic, at magsusupak tayo nitong Tripulac Pig Doser. Itong gamit nating iron. Yan. Iron ng Dutch Farm. Tapos ito naman ang gamit nating oxytetracycline na antibiotic. Yan. Bibigyan natin 1 ml nito. Tapos ito naman ay mga 0.2. Dahil sila ay mga almost 2 kilos pa lang, 0.2 ibibigay natin. So putulan muna natin ng ngipin. Tapos ay mamaya na natin putulan ng buntot. After ng lahat nitong gagawin natin. Kasi ang pagbubutol natin ng buntot, yung binabagang kutsilyo. So sa pagbubutol, saktong ipin lang. Huwag masyadong kasagadin para hindi nagdudugo. Tapos turukan natin ng antibiotic at iron. Ngayon na natin supakan pagkatapos ng antibiotic at iron. Ito, pinakamaliit, no? Bulilit. Tapos, isang pump lang. So, lumod agad. Tulan naman natin sila ng buntot. Ang gagamitin natin ay yung kutsilyo, torch, para walang dugo ang buntot nila. Tapos lang kabilis para walang katugo-tugo ang kanilang buntot.